Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 361. Hindi nagtagal ay dumating sina Fane at Kylie sa pangunahing gate ng tirahan ng pamilya George. Siya. Bumaba ng sasakyan at nilaibot ang paningin sa paligid. Nakasubsob ang mukha niya. Nako. Himala Dr. Woods. Napakasaya na makita ka dito sa wakas. Master. Sumili ang ngiti ni George sa isang iglap at lumapit kay Fane. Siya. Inilahad ang kanyang kamay para ipakita ang kanyang sinseridad. Inilagay ni Fane si Kylie sa paanan niya. Bago hinawakan ang kamay ni Master George. Huwag mo akong tawaging isang henyong doktor. Or whatsoever. Hindi ako isang miracle doctor. Sa mundong ito, isa lang. Taong nararapat tawaging isang himalang doktor. Ang taong ito ay si Marshall Hayes. Ethan Hayes. Bahagyang ngumiti si Fane habang nagsasalita. Gagawin ni Fane. Dagdag niya. Sige, Fane. Ang iyong mga medikal na kasanayan ay talagang mahusay. Nagkomento si Master George pagkatapos ng maikling sandali ng pag-iisip. Hindi ko kailanman nakilala ang isang doktor na katulad mo. Napansin ni Fane na walang bakas ng galit sa kanya. Mga mukha ng pamilya. Mukhang hindi nagalit ang biyenan ko, Fane. Nagtapos. Namula ang mukha ni Master George. Napahiya siya. Talagang walang ingat ako dati, at humingi ako ng tawad sa kanila. Oo, tama siya. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Kung tutuusin, ang iyong mga kasanayan sa medikal ay napakahusay na. Hindi namin alam ito bilang iyong pamilya, lalo na si Master George. Fiona. Lumapit kay Fane at pinutol ang usapan nila ng may ngiti sa labi. Napakabait at mapagbigay ni Master George. Niregaluhan pa niya kaming dalawa sa kanya. Mga mamahaling sasakyan. Hindi pa ako nakatagpo ng isang taong kasing bait niya. Si Fane noon. Speechless ulit, parang yung dalawang Rolls Royce na katabi ni Fiona ay kabayaran mula sa pamilya George. Sa makatuwid, hindi ito nakakagulat na ang mood ng kanyang biyenan ay masyadong maganda para maging totoo. Sa panahong ito, lumapit sina Ben at Zina sa karamihan. Nang mapansin ni Zina ang pagbubutas ni Fane. Tumingin sa kanya, naalala niya agad ang pagkatay ni Fane. Magnanakaw ng motorsiklo. Sa sobrang takot ay ibinaba niya ang kanyang ulo, natatakot. Nang pagsalubong sa kanyang tingin. Zina, anong meron? Hindi mapakali dahil sa akin. Presensya dito. Malamig na ngumiti si Fane. Iniligtas niya ang kanyang buhay, ngunit hindi niya kailanman ginawa. Inaasahan na ang sinungaling na ito ay magiging matapang na manatili sa tabi ni Ben. Ang babaeng ito noon. Isang daredevil. Kuya, anong pinagsasabi mo? Kami ay isang pamilya. Kung may sasabihin ka pa, pag-usapan natin ito mamaya sa bahay. Bukod. Naglinis si Zina kina Pa at Maria. Isang hindi pagkakaunawaan lang. Ben. Humakbang paarap at ipinagtanggol si Zina nang mapansin niya ang tense na kapaligiran. Sa pagitan ni Fane at Zina. Isang hindi pagkakaunawaan. Ngumisi si Fane, sila ba? Na sinasabi na ang nakita niya sa kanyang pares ng mga mata ay isa lamang hindi pagkakaunawaan. Oo, siya ay lasing at sinusubukang magpakitang gila sa harap ng kanyang mga kasama sa inuman. Na nakahanap siya ng mayaman na kasintahan, at nagkibit-balikat si Ben at sumulyap kay Master George. Mahal kong bayaw, nasa lugar tayo ni Master George, meron isang pulutong dito, hindi magandang pag-usapan ang bagay na ito dito. Sige, gagawin ko. Give you face since you're calling me brother-in-law today. Tumango si Fane. Nagpapakita ng ilaw na maliit. Pero, sana hindi ka magsisi sa desisyon mo. Ang hinaharap, alam na alam ni Fane na nang tawagin siya ni Ben na brother-in. Batas, umaasa si Ben na hindi na magsiyasat pa si Fane sa paksa. Bukod dito, napatawad na nina Fiona at Andrew si Zina. Ito ay magiging sobrang sensitibo sa kanya. Sinasadyang tinutukan si Zina. Kabanata 362. Nakahinga ng maluwag si Zina nang malaman niyang walang magagawa si Fane sa kanya. Kahit naiinis siya, sina Ben at Fiona ay pumanig at ipinagtanggol siya. Ito. Iniwan si Fane na walang pagpipilian kundi ang sumuko kahit na gusto niya itong patayin. Si Fane noon. Calculative, bagaman, hindi niya sinundot ang bula ng kasinungalingan niya noon at doon. Mukhang napakahirap pakitunguhan ng lalaking ito. Zina. Naisip niya na kailangan niyang mag-ingat sa harap niya sa hinaharap. Kung hindi, ibibigay niya ang laro. Lipat tayo. Ito ay nakakakuha. Huli na, at nakapagpa-reserba na kami sa kainan ng hotel, Master George.
Napangiti at nagpahayag. Nang magsalita si Master George, lumabas si Seiza. Ang bahay. Fane, hindi lang ako makapagpasalamat sa'yo. Napakabise ng pil. Sinugod ni Seiza si Fane nang makita siya nito. Oh my goodness, siya. Nipatikip ng kamay si Selena sa bibig niya habang nahihirapan siyang paniwalaan. Mata. Malaking pamayat si Miss Seiza. Nasa 80 hanggang 85 ka lang. Kilo ngayon, tama ba? Mas maganda ka ngayon. Kung mawalan ka ng isa pang 15 kilo. Bukas, mas gaganda ka pa. Hindi lang iyon, kundi sa paghusga sa iyo. Mga feature, magiging napakagandang babae kapag katapos mong pamayat. Salamat. Para sa papuri, sis. Namula si Seiza. Kung kalahati lang sana ako ng kagwapuhan. Tulad mo pagkatapos kong pamayat. Magiging maganda ka, walang duda tungkol dito. Selena managed to squeeze an awkward smile, kahit na mayroon siya. Panloob na labanan ng tawagin siya ni Seiza na Isis. Kagabi nang mag-propose si Seiza. Fane, inanunsyo niya na kung sakaling ikasal siya kay Fane, gagamutin niya. Gusto ni Selena ang kanyang mahal na kapatid. Siyempre, mas matanda si Selena kay Seiza ng iilan taon. Hindi siya sigurado kung sobrang sensitibo ba siya sa sitwasyong ito. Maganda ang resulta. Unang araw pa lang ngayon, at kitang-kita na ang resulta. At epektibo sa unang araw nito. Ang kalalabasan ay magiging hindi gaanong epektibo. Bukas, mas mahina sa araw pagkatapos nito, at iba pa. Sinuri ni Fane si Seiza para sa isang magandang habang bago idagdag, gayunpaman, pagkatapos ng 3 araw ng paggamot, ikaw. Dapat magkaroon ng isang ordinaryong uri ng katawan na dapat mayroon ng isang normal na babae. Ang sobrang laman at taba sa iyong katawan ay kadalasang naipon ng mga lason. Ang mga taba na iyon ay wala sa iyong katawan. Pero isang pil lang ang naiwan ko ngayon. Tatay ko. Tinapakan ng isa pang tableta. Nagsalubong ang mga kilay ni Seiza sa isang iglap habang siya ay masungit. Nakatitig sa kanyang ama. Ang pamumutla ni Master George ay hindi magandang tingnan, siya ay nahihiya. Paano niya malalaman na ang hindi gaanong halaga ay maliit na itim na Shea Asterisk T? Magiging isang mahiwagang tableta. Ito ay, sa katunayan, ang aking pagkakamali. Yung maliit na bagay. Mukhang itim at may masamang amoy. Mukha talagang black Shea Asterisk T. Furthermore, how could I possibly know that you, a veteran who just bumalik mula sa militar, alam ang tungkol sa dieta at pagbaba ng timbang, Master? Isang tuyong ubo na naman ang pinakawalan ni George para pagtakpan ang kanyang kakulaitan. Fane, ikaw. Mayroon pa rin itong tableta, tama. Dahil ang buong paggamot ay nangangailangan ng 3 tabletas, maaari. Binibigyan mo pa ng isa ang anak ko. Bahagya pa ring naiinis si Fane na ang inagaw ng pamilya George si Fiona at ang iba pa. Kung hindi dahil hindi nila inilayo sina Selena at Kylie, say subog na sana si Fane at naging pagalit sa simula. Ngayon nang makita niya ang ibang lalaki na humihingi ng tableta. With a bright smile on his face, Fane sneered, "Of course I have the pill." Gayunpaman, tulad ng sinabi ko kay Miss Seiza dati, ang gamot kong ito ay napakamahal. At binigyan ko siya ng unang 3 tabletas bilang regalo. Kung gusto mo ng isa pa, ayoko na. Bigyan ito ng libre. Kailangan mong bilhin ito. Sobra naman ang lalaking ito. Paano? Maaari ba siyang humingi ng pera para sa isang maliit na tableta kapag nag-imbita ang ating Master George? Sila sa isang 6-star hotel at binigyan pa sila ng 2 halos bagong-bagong rolls Royces. Sumasang-ayon ako. Sobra siya. Paanong hindi niya maibigay ang mukha sa ating guro? George. Ang ilan sa mga George ay nagbulungan sa kanila, nag-uusap at nagkomento sa gawin ni Fane. Batay sa kanilang karanasan sa iba. Dapat ay nakangiti si Fane at nag-aalok ng tableta kay Master George para pasayahin siya. Tulad ng iba, hindi nila inaasahan na tatanungin ng punk na ito si Master George para magbayad ng gamot. Fane, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Tungkol. Mabilis na sumingit si Fiona nang marinig ang mainit na usapan. Sa pamilya George, natatakot siyang masaktan sila. Bakit si Fane hindi natatakot na magalit sa kanila? Kabanata 363. Ang pamilya George ay isang first-class na aristokratikong pamilya, kung tutuusin. Fiona. Humakbang paarap at pinandilatan si Fane. Isang tableta lang yan, Fane. Bakit mo na itanong? Para sa pera. Maganda ang pakikitungo sa amin ni Master George. Binigyan niya kami ng 2 Rolls Royces. Masyadong. Ano pa bang gusto mo? Tama siya. Fane, hindi ka rin ba? Sakam at ignorante. Hindi ba pwedeng kay Master George na lang ibigay dahil siya lang
Kailangan ng isa. Single ni Zina habang sinusundan si Fiona. Ito ang perpekto. Pagkakataon at oras para pasayahin ang pamilya George. Tulala ba siya? Paano? Maaari ba siyang humingi ng pera at hindi isaalang-alang ang kabilang partido? Hindi natinag si Fane. Sa kaunting paalala nila na para bang bingi siya bilang isang poste. Ilang sandali pa ay ngumiti siya ng walang pakialam at sumagot, ang dalawang role na iyon. Si Royces ang kabayaran mula kay Master George para sa pagkidnap sa inyo. Habang ang perang hinihingi ko ay para sa tableta. Dalawang magkaibang bagay. Bukod. Mahal ang gamot ko. Kung hindi dahil sa mabait na Miss Seiza, ako. Hindi ibebenta kahit lumuhad ka at magmakaawa. Ito ang unang pagkakataon, Master. Nakilala ni George ang isang taong tulad ni Fane. Binalot siya ng kahihiyan sa isang instant. Gayunpaman, kargado ang pamilya George. Hindi ito magiging issue. Basta masolusyonan lang ng pera. Dapat ganito, sagot niya. Na may maliit na ngiti. Tama si Fane. Ako dapat ang magbayad ng gamot. Paghinto. Saglit, nagtanong siya, sabihin mo sa akin, magkano ito? Hindi ito marami. 20 milyon ang gagawin. Napakahusay na halaga para sa isang mahusay na produkto, 20 milyon. Bakit hindi? Magnakaw ka o magnanakaw? Ito ay isang tableta lamang, at humingi ka ng 20 milyon. Isang babae. Mula sa pamilya George na galit na bulalas. Hindi na niya nakayanan. Ito ay blackmail sa simpleng paningin, hindi isang regular na negosyo. Fane. Kahit na. Bahagyang ipinakita ni Selena ang inis sa sagot ni Fane, 20 milyon din. Mahal para sa isang tableta. Hindi ba natatakot si Fane na magalit sila? Honey, ikaw. Kailangang maniwala sa akin. Hindi ako nagsasalita ng walang kaparerekon. Paliwanag ni Fane, nagpapakita. Mapait ng ngiti. Hindi mahalaga, 20 milyon ito, kung gayon. Ginawa ni Master George. Hindi nagpapakita ng anumang pahiwatig ng pag-aatubili. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang mayordomo. Butler, mag-apply ka. Para sa isang card at magdeposito ng 20 milyon dito. Ipinadala ito sa hotel kapag tapos na, gagawin natin. Lumipat ka muna sa hotel para maghapunan. Oo, sir. Tumango ang mayordomo. At umalis sa compartment kasama ang ilang bodyguards. Ano? Si Master George talaga ang nagbayad. Napalunok si Fiona. Akala niya noong una. Magagalit si Master George, ngunit hindi niya ginawa. Binayaran pa niya ang 20 milyong gamot. Ito ay 20 milyon. Kumuha si Fane ng black pill at inabot. Kay Seiza, Miss Seiza, ingatan mo itong mabuti. Huwag hayaang mapadpad muli. Sa pagkakataong ito, sige, huwag kang mag-alala. Iingatan ko ito. Tumawa si Seiza. Hindi nagtagal. Pagkaraan, nakarating silang lahat sa main door ng 6-star Dynasty Hotel. F***, hindi ba iyan ang pamilyang George? Dapat ba tayong pumunta at magsabi ng magandang "I please"? Sila. Sa kabilang side naman ay bumulong si Ken Clark na kabababa lang ng sasakyan. Kay Ivan Taylor na nasa tabi niya. Si Ivan ay tumingin ng malapitan, at ang kanyang mga mata. Lumawak sa mga bilog na kasing laki ng mga platito na halos mahulog ang mga ito. Ako ba? Nakakakita ng mga bagay. Ang taong iyon ay kamukha ni Fane Woods, ang veterano, at iyon. Ang isa ay kamukha ni Selena Taylor. Ano? Nandito ang buong pamilya. At, bakit kasama nila ang pamilya George? Kabanata 364. Ang pamilyang George, isang unang klase na aristokratikong pamilya sa gitnang lalawigan. Kahit na isang pangalawang klase ng aristokratikong pamilya tulad ng Clarks ay hindi makapaghintay na mangyaring sila. Siyempre, ang mga tulad ng pamilyang Taylor ay mas sabik upang makipagkaibigan sa kanila. Ang ganitong pagkakataon ay hindi madaling darating. Doon sila. Nakita ni Ken at Ivan si Fane at ang kanyang pamilya na magkasama. Kasama ang pamilyang George patungo sa 6 na bituin na hotel. Ito ay kakaiba. Sa ilalim ng mga normal na pangyayari, maraming tao ang nais na anyayahan ang pamilyang George. Sa hapunan ng napakasama lamang upang malugod sila. Ang mga taong ito ay maaaring hindi kahit na magpakita kahit na same time mong inanyayahan sila. Maaari ba iyon? Ngayon inanyayahan sila ni Fane sa hapunan. Bulong ni Ken habang tinitigan niya sila. Mula sa likuran. Imposibleng. Ito ay isang 6 na bituin na hotel, at napakamahal nito. Ubusin dito. Ang punk ba ay may pera na gugugol sa ganoong lugar? Panipi. Bukod dito, ito ay isang kahihiyan para sa pamilyang George na kumain sa regular na talahanayan.
Kaya dapat siya kahit papaano makakuha ng isang pribadong silid at mag-order ng pinong alak upang malugod sila. Hindi. Ang gastos ay hindi bababa sa 1 o 2 milyon, hindi ba sa palagay mo? Kens. Noo Chris. Bigla, ang kanyang mga mata ay naiilawan na parang may naisip siya. Sa pamamagitan ng paraan, narinig ko na si Selena Taylor ang pagkuha. Manager sa Drake Dynasty Real Estate na kabilang sa pamilyang Drake. Panipi. Oo, ngunit paano ito nauugnay sa hapunan? Tanong ni Ivan. Narinig ko na ang nais ni George family na makasama sa business material business. Kamakailan lamang, nakuha na nila ang isang pabrika ng material na konstruksyon. Tungkol sa pag-shutdown at naghahanda na manguna sa isang malaking proyekto, Ken. Ipinaliwanag. Sa palagay mo posible na ang pamilyang George nais na makipagtulungan sa pamilyang Drake sa South Hill Real Estate proyekto. Nag-isip sandali si Ken at nagpatuloy, pagkatapos ng lahat, ang timog na burol na ito. Ang proyekto ng real estate ay isang piraso ng makatas na karne. Ang proyektong ito ay maaaring mag-rake up kita ng 7 o 8 bilyon, walang pawis. Ang mukha ni Ivan ay nag-ulong nang marinig niya si Ken. Mga salita, hindi, huwag sabihin ito. Mali ka, F***, tama ka. Posible, panipi. Nanumpa si Ivan. Si Selena ay tuso. Sinabi niya na isasaalang-alang niya ang pakikipagtulungan. Ako ang huling oras na nakilala ko siya, na pinaparamdam sa akin na may pag-asa pa rin na mag-sign kontrata, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay maging tulad ng isang peking B** at anyayahan ang George pamilya sa hapunan upang makakuha siya ng isang pabor o 2. Sinampal siya ni Ken. Sariling noo. Ngayon naalala ko. Bulalas niya. Batang Master Taylor. Ang iyong pamilya ay direktang kasangkot sa negosyo ng material na konstruksyon, di ba? Paano hindi naisip ni Selena ang pamilyang Taylor? Isa siya sa Taylors. Hindi ba niya dapat alagaan muna ang kanyang sariling pamilya? Ang tampok ni Ivan ay kahit na mas magulong kaysa sa dati. Sino ang nakakaalam kung paano ang babaeng ito? Gumagana ang utak. Siya ay kumikilos ng maayos at mapagkakatiwalaan sa harap ni Lolo Taylor at laging sasabihin na gagawin niya ang mga Taylors kaysa sa dati. Ngayon. Gayunpaman, nakikita ko na nagbago ang lahat. Tumahimik sandali si Ivan bago siya idinagdag. Sa palagay ko lahat ito ay dahil ako ngayon ang pangkalahatang tagapamahala ng pamilya, kaya tumutulong. Ang aming pamilya ay sa wakas ay tutulong sa akin. Gusto niyang maging tagapagmana, kaya kung ibinibigay niya ang proyektong ito sa pamilyang Taylor, ang posisyon ko bilang tagapagmana. Rubber stamp. Nakikita ko, tumango si Ken. Parang hindi si Selena. Inosente at mabait sa nakikita natin siya. May isang bagay na tila kakaiba sa kanyang pagiging manager ng pagkuha na may napakataas na sweldo sa pamilyang Drake. Kumpanya, at si Fane ay ang kanilang bodyguard na may isang nakakatawa na mas mataas na sweldo. Anak ng isang B***. Flabbergasted, si Ivan ay maaaring magbuntong hininga lamang. Bata, Master Clark, kumatok ka sa akin. Binuksan mo ako ng aking mga mata. Ano ang ibig mong sabihin? Nagtataka si Ken. Kabanata 365. Iyon ang dahilan kung bakit tinatrato ni Miss Tanya sina Selena at Fane lahat ng mabait. Ito ang katotohanan. Alam ko ito. Si Ivan ay mukhang tila nakikita niya ang ilaw sa dulo ng ang tunnel. Isipin ito sa ganitong paraan. Si Fane ay isang punk na nagsilbi lamang. Isang sundalo. Kahit na siya ay bihasa, ang pamilyang Drake ay mayaman. Napakadali nito. Para sa kanila na mag-recruit ng isang mahusay na bodyguard. Bakit sila binabayaran sa kanya ng 20 milyon buwan? Pinayagan ni Ivan ang kanyang mga salita na lumubog bago siya idinagdag, salary ni Selena ay medyo mataas din, ngunit siya ay isang manager ng pagkuha, kaya makatwiran ito. Maging ito mataas, ang sweldo lamang ni Fane ay walang katuturan, masyado na. Ang sweldo niya. Ang pagkakaroon lamang ng kahulugan kung ito ay Selena. Malinaw na ginagawa nila. Isang bagay sa ilalim ng talahan na yan kung babayaran nila ang Selena 20 milyon sa isang buwan. Ken. Tila may naisip ng isang bagay. Sinasabi mo ba na ang pamilyang Drake nais na magbayad ng Selena 20 milyon sa isang buwan ngunit natatakot na itaas ang hinala? At iyon ang dahilan kung bakit nagbabayad sila ng 20 milyon sa halip. Ken hypothesized. Bingo! Tinapik ni Ivan si Ken sa kanyang balikat at nagsimula, ngayon, sigurado ako na mayroong isang bagay na hindi ka panipaniwala na nangyayari sa pagitan ng alinman sa Selena at bata. Master Drake o Selena at Master Drake. Ang 20 milyong sweldo lamang.
May katuturan kung ilalagay natin ito sa ganoong paraan. Ang sinabi ni Miss Tanya tungkol kay Selena at si Faye na siya ay isang may kakayahang manager at siya ay isang bihasang veterano lahat ay *T sa akin. Mayroon akong isang hunch na ginagamit lamang ni Miss Tanya ito bilang isang dahilan. Panipi. Nagpatuloy siya. Nanatili si Ken. Kaya't iyon ang katotohanan. Mapahamak. Si Selena ay tulad ng isang walang kahihiyan na kung saan, nagbebenta ng kanyang kaluluwa at katawan upang makuha ang buhay. Nais niya. Akala ko talagang pinahahalagahan ng pamilyang Drake ang kanilang kakayahan. Ilang sandali, ngayon na matapos na masuri ng batang Master Taylor ang sitwasyon ng lubusan, sa wakas ay napagtanto ko na si Selena ay isang kasinungalingan ***. Galit. Lumaki sa loob ni Ken tulad ng isang tumor habang nagsalita siya. Siya ay maganda hindi bababasa. Mas mahusay kaysa kay Michael Wilson at marumi na mayaman. Kung gusto ni Selena ng pera, maaari niyang pakasalan siya. Sa halip, nagpunta siya upang maghanap ng isang tao mula sa Drake. Pamilya marahil ang matandang Master Drake sa lihim at tinanggihan siya. Kailan? Naisip niya ito, bumalik ang kanyang gilid ng pangangati. Ano ang masama tungkol sa siya? Mas masahol ba siya kaysa sa isang matandang lalaki? Kung gaano tuso? Kung ang pamilyang Drake nagbabayad si Selena 20 milyong bucks sa isang buwan, susubukan ng lahat na siya. Pag-aalaga ng isang asukal daddy. Ngunit, kung ang 20 milyon na ito ay ibinibigay kay Fane, hindi na sila tutukan kay Selena, hayaan siyang mag-alinlangan sa kanya. Siyempre, maaaring palaisipan ang mga ito kung bakit ang sweldo ni Fane ay katawa-tawa na mataas. Pinaikit ni Ken ang kanyang mga kamao. Habang nanginginig siya sa galit. Hindi rin ako inaasahan na ang mahal kong pinsan na ito ay maging ang manipulative at tuso na ito. Mukhang kailangan kong gumawa ng pag-iingat laban sa kanya sa hinaharap. Kung hindi man, ang pag-aari ng pamilyang Taylor ay isa. Ang araw ay nahuhulog sa kanyang mga kamay. Nag-flash si Ivan ng isang ngiti. Sa sandaling ito, isa pa. Ang kotse ay pumasok sa pinangyarihan. Si Neil Hugo, batang master ng pamilyang Hugo, nakuha sa labas ng kotse. Pareho kayong dumating ng maaga, mas maaga kaysa sa akin. Siya nagsalita. Ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Pag-uusap tungkol sa isang ***. Kens. Ang mga kamao ay mahigpit pa rin na clenched, mainit sa galit. Sino ito? Halika, hayaan. Talakayin ito ng sama-sama, nagsalita si Neil nang may malaking interes sa kanyang tinig. Selena. Taylor. Si Ivan ay sumigaw. Sino pa sa palagay mo ito? Walang paraan. Ay. Sa tingin mo ay isang magandang babae siya. Neil Furrowed? Hindi matuno ang kanilang mga saloobin. Si Selena ay mukhang mabait at banayad, bakit nila siya inihambing sa A? B***. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinahagi ni na Ivan at Ken ang lahat ng kanilang mga pagpapalagay at pagtatasa kay Neil. Si Neil, din, clenched ang kanyang kamao pagkatapos marinig ito. Ito ay totoo na walang mabubuting kababaihan sa mundong ito. Karamihan sa kanila ay ginto. Ang mga digger at pag-ibig ng pera hanggang sa kamatayan. Si Selena Taylor ay hindi naiiba. Panipi. Kabanata 366. Ang batang Master Hugo, si Selena Taylor ay mas malakas kaysa sa naisip namin. Nakita lang namin ang kanyang pamilya na kumakain sa hotel kasama ang pamilyang George. Ken. Pinilit ang isang ngiti habang sinabi niya kay Neil tungkol kay Selena na potensyal na nakikipagtulungan. Ang pamilyang George sa isang proyekto sa konstruksyon. Pagkasabi nito, pagkatapos ay idinagdag niya. Isipin mo lang ito, kung hindi niya binigyan ang pamilyang George ng anumang mga benepisyo, bakit nila ito gamutin? Sinulyapan ni Ivan ang mga sports car sa tabi. Pagkatapos ay sumabog, ang mga taong ito mula sa pamilyang George ay tunay na mapagbigay. Isipin na gusto nilang chauffeur ang mga tao sa paligid ng mga Rolls Royces. *** man ito. Hindi pa ako nakaupo sa isang Rolls Royce bago. Huwag kailanman. Hindi ito tulad ng magagawa natin. Pigilan ito ngayon, maaari ba natin? Gumawa si Neil ng isang pilit na pagtawa bago kausap. Ivan, batang Master Taylor, nabanggit mo ang tungkol sa paghingi sa amin ng inumin. Ano ang problema? Haha, umalis na tayo. May isang desenteng bar doon. Hayaan na. Uminom habang tinatalakay natin. Tumawa ng malakas si Ivan, pagkatapos ay pinangunahan silang dalawa sa A. Maliit na bar. Matapos makarating sa bar, inutusan nila ang ilang inumin at umupo. Pagkatapos lamang ay nagsalita si Ivan. Upang maging lantad, narinig ko na pareho kayong magarbong. Ang pinsan kong kapatid.
Ganun ba? Humigop si Neil ng inumin sa kanyang kamay, pagkatapos. Tumawa ng malamig. Iyon talaga ang kaso, ngunit ano ang magagawa natin? Selena lang. Hindi ako bibigyan ng anumang pagkakataon. Lalo na ngayong bumalik ang asawa niya at siya. Gustong-gusto ang anak na babae ng kanya. Hehe, mahirap lang na makuha ang aking mga kamay. Siya, noong nakaraan, may plano pa rin ako kasama ang batang Master Clark. Ngunit nabigo ito. Ang batang master na si Clark ay nadama ng pag-alala habang naalala niya kung paano si Fiona. Halos tinanggap ang 100 milyong box mula sa kanya. Pagkatapos ay ibinaba niya ang inumin. Sa kanyang kamay sa isang gulp. Ngumiti siya ng tuyo pagkatapos ay sinabi, ako ang pinaka. Kapos palad isa. Ilang taon na akong naging magkaibigan kay Selena. Kung hindi para kay Faye na bumalik ng biglaan, naniniwala ako na ako ay nakikipag-date sa kanya ngayon. Panipi. Nang sabihin niyon, pagkatapos ay binaril niya ang isa pang pagtingin kay Neil. Bumalik noon, bata. Hindi pa siya nakita ni Master Hugo. Kalaunan ay nakita mo lang siya. Panipi. Hehe, ang dahilan na hinihiling ko sa inyong dalawa na dumating ay mag-isip ng isang solusyon. Inatake ako ni Fane dati, at si Selena ay isang katunggali sa pagmana. Ang mga pag-aari ng pamilya ng Taylor. Kahit na siya ay kasalukuyang sinipa sa labas ng pamilya. Hindi ko pababayaan ang aking bantay. Pagkatapos ng lahat, sinabi ng aking lolo na hanggat maaaring matupad ni Fane ang kanyang pangako pagdating ng oras, kung gayon ang lahat ng mga bagay sa ang nakaraan ay magiging tubig sa ilalim ng tulay. Ang kanilang buong pamilya ay muli ibalik sa pamilyang Taylor. Sa puntong ito, tumawa si Ivan habang sinabi niya. Sila ang kanyang dahilan upang tanungin sila. Batang Master Taylor, kinuha mo ang tamang hakbang upang hanapin kami. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay mga kaaway sa kanila, at nais naming patayin si Fane. Ang aming layunin sa pagtatapos ay higit pa o mas mababa sa pareho. Ken. Tumawa, pagkatapos ay idinagdag, oo, ano ang ipinangako ni Fane? Oo, mayroong 3 kondisyon, agad na sinabi ni Ivan sa kanilang dalawa ang nangyari. Dati, kung nabigo si Fane na matupad ang kanyang pangako pagdating ng oras, mayroon siya. Upang makalabas sa pamilyang Taylor at diborsyo si Selena. Hahaha, gusto niya. Upang mawala, hindi lakad. Sa hindi inaasahan, sina Ken at Neil ay nasasaktan. Ngumiti nang marinig nila ito. Malinaw na sinabi ni Neil, si Fane ay kasalukuyang nagtatrabaho para sa ang pamilyang Drake na may buwan ng sweldo ng 20 milyong bucks. Bagaman ito, isang maikling panahon lamang bago ang kaarawan ni Old Master Taylor, maaaring hilingin ni Fane isang paunang pagbabayad ng 2 buwan ng walang issue. Bukod dito, kung hindi tayo nagkakamali, si Selena ay maaaring magkaroon ng isang pakikipag-ugnay kay Young Master Drake, o kahit si James Drake. Kung iyon ang kaso, hindi ba isang simpleng bagay ang pera? Sila, naririnig iyon, agad na nagdilim ang ekspresyon ni Ivan. Kung iyon ang kaso, ang lahat ng higit pang dahilan para sa amin na hindi maghintay sa paligid. Panipi. Kabanata 367. Batang Master Taylor, mayroon ka bang mga ideya? Sinubukan namin ang aming makakaya ngunit ay hindi pa upang magbalangkas ng isang mahusay na plano. Ang huling oras na pinlano namin na magkaroon ng Fiona. Poison Fane, ngunit hindi namin inaasahan na siya ay sobrang duwag sa kabila ng kanyang pag-ibig. Para sa pera, sinabi ni Ken pagkatapos tumingin kay Ivan. Sumagot si Ivan, sa palagay ko. Hindi malamang na magkaroon ng Fane divorce Selena. Malapit na sila. Samantala, ito na. Napakahirap na patayin siya habang mahusay siya sa pakikipaglaban. Wala akong natatakot. Ang iyong mga bodyguard ay ang kanyang tugma. Nang sabihin niyon, gumawa si Ivan ng isang malabong ngiti. Bago magpatuloy, gayunpaman, mayroon akong ibang ideya. Mag-upi kami ng isang hitman. Panipi. Hihihi, hitman. Ang ilang mga hitmen ay maaaring mas masahol kaysa sa aming pamilya. Regular na bodyguard. Agad na tumawa si Neil, Young Master Taylor, narito naisip ko na maaaring magkaroon ka ng ilang mapanlikha na plano para sa pagtawag sa amin. Over. Sa huli, iyon lang ang maaari mong makabuo. Gayunpaman, ngumiti si Ivan. Bago tumugon, Batang Master Hugo, sa palagay mo ba ay umarkila ako regular na hitman? Pinag-uusapan ko ang tungkol sa mga elite, ang mga nasa tuktok ng listahan. Hitmen. Nang makita ang Batang Master Hugo at Ken na naiintriga, sa wakas ay idinagdag ni Ivan, pinakamahalaga, may nakita akong isang tao na makipag-ugnay sa hitman na ito. Ito ay isang babae, isang seductress. Ito ay pinakamadali para sa isang tao na pabayaan ang kanyang bantay.
Babae. Bukod dito, kung ginamit niya ang kanyang mga kagandahan, ang mga pagkakataon ng tagumpay ay natural na mas mataas. Kung inilalagay mo ito sa ganoong paraan, maaari naming subukan ito. Kung maaari itong patayin si Fane, hindi pipiliin ni Selena na maging isang byuda para sa buhay. Di ba? Kapag patay na si Fane, darating ang aming pagkakataon. Ang mga mata ni Ken ay lumiwanag bilang nakita niya ang isang glimmer ng pag-asa. Sa katunayan, hindi nila kayang i-drag ito. Kung ginawa nila, magiging masyadong pasibo ito. Bukod dito, kung ang damdamin ni Selena at Fane para sa bawat isa na binuo sa paglipas ng panahon, iyon ay magiging mas mahirap. Kailangan nilang kunin ang pagkakataong ito kung saan bumalik si Fane. 5 taon nang ang paghihiwalay ay nangangahulugang ang kanilang damdamin para sa bawat isa ay hindi kasing lakas. Fanes. Ang kamatayan ang magiging susi. Gayunpaman, magiging magastos ang pag-upa. Hitman na ganyan lang. Ang babaeng ito ay ranggo sa ika-5 sa Hitman Leaderboard. Tatanggapin lang niya ang malalaking kontrata. Nagtanong ako. Ang kanyang presyo ay 150 milyong mga box para sa kanya upang kunin ang hit. Pinilit ni Ivan ang isang ngiti, pagkatapos ay tumingin sa dalawa. Hehe, naiintindihan ko ang iyong hangarin. Iniisip mo na magbayad kami. Bahagi nito, di ba? Neil chuckled, pagkatapos ay kinuha ang ATM card na inihanda niya para sa Fiona kanina. Narito ang 100 milyong box. Hindi ka maaaring magbayad sa amin. Lahat, di ba? Magbabayad ka para sa 50 milyong box sa iyong sarili. Hindi problema. Panigurado, ang hitman na ito ay talagang mahusay. Hindi lang siya magaling pag-disguising ng sarili, ngunit maaari pa niyang baguhin ang kanyang hitsura. Ako, narinig na medyo ilang mga eksperto ang namatay sa kanyang mga kamay. Papikit siya sa kanya. Misyon. Kapag tinanggap, dadaan siya sa lahat ng paraan upang mapupuksa ang target. Bukod dito, ito ay isang garantisadong tagumpay sa loob ng 5 araw. Sinabi ni Ivan. May kumpiyansa. Haha, maganda ang pagtatrabaho sa iyo. Ang tatlo sa kanila ay nag-toast. Tawa. Kabanata 368. Samantala, habang si Fane at ang iba pa ay nasa kalahati ng kanilang pagkain, dumating si George Family's butler at ipinasa ang isang ATM card upang mag-Fane, kasama ang password na nakasulat sa isang tala. Nakakakita ng Fane na nakakakuha ng maraming pera, si Selena, Fiona, at ang iba pa ay nasa lahat ng magandang kalagayan. Gamit iyon, lahat. Nagkaroon ng masayang pagkain. Matapos tamasahin ang kanilang pagkain, sa wakas ay umalis sila sa hotel. Samantala, si Master George ay napakamagalang na humihiling kay Fane pamilya upang bisitahin ang mga ito sa kanilang lugar upang mag-hangout kung libre sila. Pagkatapos ng Master, si George at ang iba pa ay umalis, sa wakas ay lumapit si Fane kay Fiona at ipinasa sa kanya ang ATM card kasama ang tala. Ina, narito ang 20 milyon. Mga box ipinangako ko sa iyo dati bilang betrothal na regalo ni Selena. Dahil mayroon ako ang pera ngayon, ipapasa ko ito sa iyo ng maaga. Si Fane ay time na nakasaad sa isang ngiti. WW anong sorpresa. Natuwa ang puso ni Fiona. Sa nagdaang 2 araw, ikinalulungkot niya ang kanyang pagtanggi sa 100 milyon na iyon. Box. Sino ang makikilala na si Fane ay magpapasa sa kanya ng 20 milyong box? Sa ngayon, sa 20 milyong box, agad na napabuti ang mood ni Fiona. Malaki. Pagkatapos ng lahat, nakuha niya ang perang iyon sa kanyang mga kamay nang hindi ginagawa anumang bagay na pasanin ang kanyang budi. Kunin mo na. Ito ang ako. Nangako ka dati. Palagi kong pinapanatili ang aking mga pangako. Inilagay ni Fane ang ATM card sa kanyang kamay. Napakaganda. Ang aking anak na babae ay gumawa ng tamang pagpipilian. Ako talaga. Hindi mo inaasahan na malaman mo ang gamot. Parang mga nakaraang taon nang ang pagdurusa na pinagdadaanan namin ay nagkakahalaga. Humahawak sa card kasama 20 milyong box, si Fiona ay natigil sa isang ngiti sa kanyang mukha. Samantala, naramdaman ni Selena na hindi nagsasalita. Gamit ang 20 milyong box sa kamay, ang kanyang ina. Ang pag-uugali ay gumawa ng isang kumpletong pagbabago. Kaya, kilalanin mo ba ako bilang iyong manugang ngayon? Pamilya ba tayo? Tanong ni Fane na may nasasaktan ng ngiti. Nang kurso, bakit hindi kita kinikilala? Pinananatili mo ang iyong pangako na ipinapakita na responsable ka. Bukod dito, isinasaalang-alang ang iyong kasalukuyang sweldo. Medyo mabuti. Kung nagtatrabaho kami ng kaunti, pagkatapos ay magiging mas mayaman tayo sa hinaharap, di ba?
Tumawa si Fiona habang nagsasalita. Hindi na kailangang sabihin, siya ay nasa Cloud9. Gayunpaman, sa halip ay sumimangot si Andrew. Nag-ayos ka ng 20 milyong mga box, ngunit maikli ka pa rin sa isa pang 20 milyong box. Bagaman, maaari kang mag-advance ang pamilyang Drake ng iyong sweldo para sa isang buwan, mayroon pa rin ang regalo na nagkakahalaga ng 10 milyong box. Ang isang Reg Along tulad nito ay hindi madaling mahanap. Pinlano mo na ba iyon? Bukod dito, ito ang ika-70 kaarawan ng Old Master. Ang regalo ay dapat na makabuluhan. Napangisi si Fane. Magbienan, huwag kang mag-alala tungkol doon. Aalisin ko ito. Alam ko na ang ilan. Ang mga tao sa pamilyang Taylor ay naghihintay na panoorin akong mapahiya ang aking sarili. Di ba? Hehe. Natatakot ako na sila ay mabaigo kapag ang oras dumating. Sige, dahil tiwala ka, iiwan ko ito sa iyo. Andrew. Tumango. Tiwala siya na si Fane ay hindi magsisinungaling sa kanya. Ang buong pangkat. Pagkatapos ay masayang bumalik sa bahay. Kinaumagahan, si Fane ay nagtatrabaho ng maaga. Samantala, gamit ang cash sa kamay, lumabas si Fiona kasama ang kanyang mayamang tiyahin. Mga kaibigan para sa isang shopping trip. Siyempre, ang dahilan kung bakit siya namimili ay ipakita upang ipaalam sa iba na hindi na siya nasira. Siya ay minsan muli tulad nila, isang mayamang tao na kayang bumili ng isang mamahaling handbag. Kung gusto niya, Kabanata 369. Sa loob ng isang pribadong silid ng isang hotel, isang babaeng may mahusay na pangangatawan ng mabilis. Binuksan ang pintuan, pinapayagan sina Ivan, Ken, at Neil na pumasok. Tumingin ang tatlo. Ang babae sa harap nila at bahagyang nakuha. Ang katawan ng babae ay napakarilag. Kasabay nito, nagbigay din siya ng isang mapagmataas na kagandahan na hindi mapaglabanan para sa mga kalalakihan. Ikaw ay anino. Pagkatapos umupo, lumabas si Ivan. Isang ATM card. Narito ang 150 milyon. Ang password ay 000000. Ang babae tumingin sa card, walang ekspresyon ang kanyang mukha. Ito ay parang bahagi ng A. Gawain. Kumuha siya ng isang whiff ng sigarilyo sa kanyang kamay, dahan-daang nagsasalita, ibigay sa akin ang mga detalye ng batang iyon, kasama na ang kanyang larawan at sitwasyon ng kanyang pamilya. Ay! Nais malaman ang lahat. Inilagay ni Ivan ang ATM card, pagkatapos ay kumuha ng A. Dokumento folder at ipinasa ito sa kanya. Sinimulan niya itong pag-aralan ng mabuti. Pagkatapos, ilang sandali, sa wakas ay nagtanong siya ng walang alinlangan, ang taong ito ba ay isang bodyguard lamang? Siya na. 5 taon na naging isang sundalo. Kamakailan lamang siya ay pinalabas mula sa serbisyo. Paano? Maaari ka bang mabigaw ang alagaan ng isang tulad nito? Hindi ito maaaring. Kayo ay medyo maimpluwensyang mga tao sa gitnang lalawigan, hindi ba? Hindi yun lahat. Ang batang ito ay medyo malakas. Ang nangungunang manlalaban ng pamilya ng Clark ay nagpapayo sa akin na huwag masaktan ang batang ito dahil wala siyang tugma para sa kanya. Mula rito, maaari mong sabihin na ang lakas ng labanan ng batang ito ay napakalakas. Kaagad na si Ken. Ipinaliwanag. Hehe, sa palagay ko hindi siya malakas, ngunit ang iyong mga kalalakihan ay masyadong mahina. Ang babae ay kumalas, ang kanyang titig na nagdadala ng isang pahiwatig ng kasuklam-suklam. Narinig ko na kumuha ka ng maraming dosenang misyon at nakumpleto ang lahat ng mga ito. Iyon ba? Totoo. Tinanong ni Neil ang ilang mga saloobin, gumawa ng isang hakbang pasulong. Gayunpaman, binigyan siya ni Shadow ng isang nakakatakot na sulyap kaagad na naging dahilan upang siya ay gumawa ng isang hakbang. Bumalik mula sa takot sa kanyang kakilakilabot na hangarin sa pagpatay. Nagdudulot ka ng tanong sa aking kakayahan. Ika-5 ako sa Southwestern Hitman Leaderboard. Panoorin ang iyong mga salita. Baka hindi ako kumpiyansa pagdating sa hari ng digmaan. O Diyos ng digmaan, ngunit lahat ng iba pang mga general, katulong na commander, o ulo. Ang mga commander ay madaling pagpili. Sa katunayan, kapag nag-iiba ako, ang hitsura, ang mga target ay hindi alam kung ano ang tumama sa kanila. Marahil isang hari ng ang digmaan ay maaaring mahulog din sa aking pagpatay. Siyempre, hindi pa ako nakilala ng isang hari ng digmaan ng personal. Gayunpaman, sigurado ako na ito ay isang pamagat lamang, wala. Ang babae sa harap nila ay ngumisi, pagkatapos ay sinabi, sa palagay mo ang taong nakikita mo ay ang totoong ako. Hehe, sa loob ng katisiya, natatakot ako na may mas mababa sa 10 katao.
na nakita ang aking tunay na hitsura. Bumagsak ang trio. Sa una, naisip nila. Ang magandang babae ay ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ngunit hindi nila siya inaasahan. Hitsura upang maging isang disguise. Sige, tatlo ka, maghintay dito sandali. Ang bibig ng babae ay mabilis na kulot paitaas, pagkatapos ay tumungo siya sa banyo. Sa mas mababa sa 2 minuto, binuksan ang pintuan ng banyo at Selena. Naglakad palabas mula rito, mukhang banayad at nagmamalasakit habang nakatingin sa kanila. Gayunpaman, nakasuot pa rin siya ng sexy black miniskirt na ang babae nagsuot kanina. Siya ay lumitaw na nagulat, pagkatapos ay nagtanong sa sorpresa, Ivan, ano ang mga ginagawa mo dito? Selena. Nagulat si Ken. Paano nakuha si Selena dito? Naririnig ba niya ang sinabi nila kanina? Hindi siya Selena. Ang boses na iyon ay hindi tama. Sumimangot si Ivan, pagkatapos ay sinabi, Shadow, maaari kang tumingin ng eksakto. Kapareho ng larawan, ngunit ano ang gagawin mo tungkol sa boses? Hindi. Malantad ka maliban kung hindi ka tumanggi sa pagsasalita. Panipi. Kabanata 370. Haha, iba ang boses. Sakto, ang Selena bago sila sumabog. Tumatawa. Samantala, ang kanyang tunog ay nagbago upang maging tulad ni Ivan, eksakto ang parehas. How ginamit mo ba ang aking boses? Huminga ng malalim si Ivan. Ito ba ang mga kakayahan ng isang dalubhasang hitman na nagre-rango sa ika-5 sa Timog Kanluran na hitman? Leaderboard. Iyon ay masyadong nakakatakot. Ang kanyang tinig ay gayahin tulad nito. Bukod dito, ito ay eksaktong pareho. Haha, sabihin mo sa akin. Kung nagbabago ako sa iyong ang hitsura at ginamit ang iyong boses, ang iba pa ay makikilala pa rin. Ako, ang Selena bago sila nagsalita muli sa tinig ni Ivan. Kamangha-manghang. Simpleng kamangha-manghang. Bulalas ni Ken sa pagtataka. Lahat ay naramdaman din. Surreal. Kung ang babae bago siya ay hindi isang hitman, tatanungin niya siya. Gaano karami ang magastos na gumugol ng isang gabi sa kanya? Pagkatapos ng lahat, pagkatapos niya nailipat sa Selena, ang hitsura na iyon ay katulad din. Ganun ba? Sa hindi inaasahan, ang Selena bago silang umiti kay Ken, nagbabago ang boses niya. Muli upang gayahin ang kanyang. Oh Diyos ko, hindi ito makapaniwala. Sigurado ako na kaya mo. Trick siya. Hindi mahalaga kung gaano kahusay ang Fane, hanggat hindi niya masabi sa iyo. Maaari mo siyang ambush sa isang nakamamatay na suntok. Patay na siya para sigurado. Sabi ni Neil. May kumpiyansa, labis na nasisiyahan. Ganun ba? Hehe. Tila ang taong ito ay ang Fletcher. Dapat itong maging isang madaling trabaho. Ang Selena bago silang umiti. Mahinahon, ang kanyang tinig ay mabilis na naging tinig ni Neil. Tulad ng ngayon, hindi ako nakilala ang babaeng ito o narinig ang kanyang tinig. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko ito gayahin. Gayunpaman, lilito na ako malapit sa kanya bilang isang estranghero upang malaman ang kanyang tinig at lihim na obserbahan na. Alamin ang kanyang mga paggalaw at ekspresyon. Sa lalong madaling panahon, magagawa kong lokohin lahat. Ilalagay namin ang boses ngayon. Kung hindi para sa amin na nasasaksihan ito. Sa aming sariling mga mata, magkakamali ka namin bilang Selena. Tumawa si Ivan. Pagkatapos ay idinagdag upang maging matapat, habang papunta kami, medyo nag-aalala kami kung ang 150 milyong box na ito ay nagkakahalaga. Tila sulit ang bawat sentimo. Panipi. Hehe, panigurado. Bigyan mo ako ng 5 araw. Sa 5 araw, ang batang ito ay patay. Para sigurado. Kung nabubuhay pa rin siya pagkatapos ng 5 araw, ibabalik ko sa iyo ang 50 milyong mga box sa iyo. Ginagarantiyahan ko na siya ay mamamatay sa loob ng 10 araw. Ang babae bago nila sinabi. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.